Paupo tayo lahat. Lalo na sa bandang, magandang Jensen sa inyong lahat po. At sa ating banda. Secretary Mar Rojas, Senator Frank Drilon, Secretary Lou Antonino, siyempre yung isa sa pinakamainhin sa panahon namin sa Kongreso, si Darlene Antonino Custodio, Congressman Juna Charon, Congresswoman, ang tawag ko dito, Ma'am Daisy, Deputy Speaker Ruto nung bago kong Congressman, Ma'am Daisy Evance Fuentes, Congressman Mel Sarmiento, Governor Lala Talino Mendoza. Ano niyo si Governor Lala hindi ko makakalimutan. Dahil second term ko yata noon eh. First term niya, dumating siya sa Kongreso. Unang gagawin sa Kongreso kasi pagbobotohan yung speaker. Kakampi namin siya, tinusulong namin yung pagkakandidato bilang speaker ni Butchabad. So sabi po ni Lala noon, I came here to vote for Butchabad. But Butchabad has withdrawn as candidate. I am now supposed to vote for Kaling Padilla, who I don't even know. Pero ang punto lang ho nun, noong pamanoto si Lala, reformist na talaga. Bagong salta sa Kongreso, reformist na. Ating pong Team Pinoy candidates, mamaya ko na ho pagdidiinan. Local leaders of General Santos City, South Cotabato, North Cotabato, Sarangani, and Sultan Kudarat, fellow workers in government, honored guests, mga pinangakong kaiksunan. Mukhang masama na naman ho yung pronunciation ng Cebuano, ng Kapampangan. Pagpapasensya na po nyo. Nasabi kanina ni Ma'am Daisy, isang nagugutom na pagbati sa inyo. Gusto ko paalam sa inyo, hindi ko kayo nag-iisa, wala rin akong almusal kanina, kaya damay-damay na ho tayo dito lahat. Alam po nyo, nung nangampanya tayong Senator, 207, talaga pong una kong nadamang maganda ang pag-asa noong ako po'y nagtungo dito sa Jensan. At sa totoo lang po, alam naman nyo, talagang medyo late na ho tayo nagdeklara ng pagkakandidato sa Senado. Ang ating pong campaign machinery, lalo na sa Jensan, ay iisang tao. Dalawa pala. Si Elay at saka si Darlene. Sumasama lang si Lou. Si Elay po, si Elay ho, siya na yung taga-handle ng media, siya yung coordinator, siya yung security. Ang hindi lang ho niya papel, driver. No. At talaga naman nung nagtagumpay tayo at maraming salamat po sa suporta niyo sa atin, lalo na ng pagiging senador. Noong 2010, nandito naman po tayo sa Jensan at saka talagang kakaiba ho. Talagang napakainit ng pagtanggap niyo sa atin. At hanggang ngayon, parang kahapon lamang naalala ko po yan. Lalo na po, talagang mainit nga akong pagtanggap, medyo mahirap tayong makatawid nung tayo nag-motorcade, huling activity. Montik na ho tayo napag-iwanan ng aeroplano at napagsara ng airport. Dahil nagsasaro yung airport yun, di ba? So ang problema ho nito, ngayon lang ako nakabalik, ngayon lang ako manghingi ng paumanhin sa lahat ng sumalubong sa amin doon sa motorcade, na dumaan yung motorcade namin, tumatakbo na 100 kilometers an hour dahil naghahabol hong hindi mapagsara ng airport. Talagang kakaiba hong motorcade yun, parang karera nangyari. Humihingi akong pamanin sa inyo, hindi namin kayo nabati na gustong noong panahon na yon, babawiin na lang po natin sa serbisyo sa inyo sa kasalukuyan. Pero may pakiusap rin ako ha. Supisyente po ang bumoto sa inyo sa atin dito sa Jensan para tayo magtagumpay bilang Pangulo ng ating Republika. Kaya lang ho, number 2 ako dito. Itong eleksyon na to, baka naman nakapakita na yung preba, baka naman pwede, number 1 na yung ating mga tinutulak na kandidato. Nakita ko lang ako kasi sa taas, may konti pang puwang eh. Meron pa tayong ilan dapat makumbinse. Pakitulungan na lang po nyo tayo. No? Naalala ko tuloy isang kwento nung araw. Martial law pa ho nun eh. At nung may panahon no, na nanggigising tayo, tapos namatay yung ating ama, merong isang dating senador ng Republika, dumating sa isang rally, pero medyo nahuli. At pagdating po niya doon sa rally, ang nangyari po, dinat na niyang tao, tatatlo na lang. Nasa entablado, nasa plaza, kinausap po yung MC. Magsasalita pa ba ako, tatatlo na lang itong kaharap ko.
Ang sagot po sa kanya, mukha hong hindi pa kumbinsido yung tatlong yan. Pag nagsalita ho kayo, baka sakali makumbinsi. So, imbis na pinulong na niya, tatato na lang yung tao, hindi ba? Sumampa pa na yung tablado. Ginamit yung mikropono, may sound system pa pagkalaki-laki. Kalahati ng talumpati, tumayo yung isa doon sa tatlo, umuwi. Lingon na naman sa CMC, mukha hong nagtatagumpay na tayo, dalawa na lang ang kailangan kumbinsihin. Ituloy na nyo. Matatapos ho yung talumpati, tumayo na naman yung isa. Dadalaw na lang at tumayo pa isa, umuwi na naman. Sabi ng MC, ang galing nyo talaga. Lahat ng nauna sa inyo, hindi na kumbinsi. Yung dalawang yan, kayo lang pala hinihintay. Natapos naman yung talumpati, hindi na siya iniwanan ng pangatlo. Ang problema lang ako, no? Paglapit niya, sabi niya doon sa naiwan, salamat, pinakinggan mo pa yung talumpati ko. Siguro naman ngayon, kumbinsido ka na. Ang sagot po sa kanya, alam mo nyo, kagalang-galang na senador, simula pa ho, bago pa ho kayo dumating dito, kumbinsido na po ako. Sa katunayan po, ipinahiram ko yung sound system na ginagamit nyo. Inihintay ko kayo matapos na maiuwi ko na yung sound system ko. Sana ho, marami tayo dito dahil kumbinsido na kayo, hindi ko pa kayo kailangan kumbinsihin. Alam po nyo, ngayon ibang-iba na po talaga ang ihip ng hangin. Ang dating pangamba, dati pong pangambay napalitan na, di ba, ng talagang kakaibang pag-asa. Yung dating imposible, talagang tila nangyayari na po. Bigyan ko kayo ng ilang halimbawa. Kagabi lang ako kasama ko Secretary Alcala. At kada makita ko Secretary Alcala, alam mo nyo, tinuro sa akin kasi ng tatay ko, pag nagbitaw ko ng salita, siguraduhin mo, tuparin mo yan. Sabi po na ating kalihim ng agrikultura, no? Sigurado tayo sa 2013, magiging self-sufficient na sa rice. Huwag lang tayo dagsaan ng kaliwat kanang bagyo. So kada magkita ko kami, Prosi, sigurado pa ba tayo? Ang sagot niya sa akin, ang problema na lang natin natitira, ano yung brand ng i-export nating rice. Ang problema na lang natitira, yung packaging ng ating i-export. Sabi ko, sana sigurado tayo dyan. Sample, classroom shortage. 66,800 ang tinataya ng DepEd na iniiwan sa amin na punuin. Alam mo nyo, dating yung pinalitan natin, parati pinagmamalaki, wala na raw kulang na classroom. At paano na ginawang wala na kulang na classroom? Ginawa hong shifting, parang factory, yung eskwelahan. Yung bata, di ba? Merong sa umaga, merong sa hapon, meron pa sa gabi. Pag minalas yung mga bata, 4 na shift ang ginagawa. Grade school, uuwi, alas 9 raw na umaga pag minalas ka. So sabi na, walang batang, walang classroom. Pinagsiksikan sa isa, yung 4 na klase at binawasan pa yung oras. So, pinapaspas ka mag-aral, hindi komportable yung sitwasyon mo, pauwi ka pa ng gabi. Pero tayo, no, alam natin, kailangan maaliwalas pag nag-aaral ka para pumasok yung mga leksyon. So, ilan ba talaga ang kulang natin? 66,800. Ano ang problema? Ang budget kayang suportahan, 8,000 classroom lang ipatayo, taon-taon. 6 na taon na binigay nyo sa akin, 6 times 8,000, di ba? Di 48,000. Ang kulang, 66,000. Pag alis ko sa inyo, may utang pa ako. Pero ang binabalita ni Brother Armin, kalihim ng Department of Education, this year, tapos na po yung 66,800 na classroom. Parang imposibleng punuin, tapos na ho natin yan. Kuryente, sabi po nung ating pinalitan, 99.98% ng lahat raw ng barangay may kuryente na. Pero nung ating siniyasat yung sinabi, dahil siyempre ako naman, uy, thank you, 0.02 na lang ang bubunuin ko. Ang problema, pag sinabi pala may kuryente yung barangay, ibig sabihin raw nun, kadalasan, yung barangay hall na ikonekta sa grid. Dahil hindi naman ho tayo nakatira sa barangay hall, no? Medyo, ang hirap na maisipin yung buong barangay, makikikabit na lang sa barangay hall. So, ang iniwan po sa atin, halos 36,000 na sityong walang kuryente. 36,000, tinataya po 1 million pesos per sityo. 36 billion pesos po ang gagastusin para mapailawan ang lahat ng sityong itong naiwan sa kadiliman. Okay. So, ano na ho ba nagawa natin sa pagtutulungan natin? Kulang-kulang ho, mga 7,400
na sitio na po napailawan mula po nung last quarter ng 2011 kung saan po tayo naabisuhan na may ganitong problema. At palagay ko matatapos natin yung kulang-kulang na 36,000 na sitio yan bago tayo bumaba sa 2016. Pinakamagandang balita pa ho, yung karamihan nun itong sityong to, hindi 1 million ang ginastos natin. Lumampas ng kapraso sa 500,000, mas napakuryente natin at hindi kasing laki nung halagang inaasahan natin na kailangan gugulin sa kanila. Madali salita po, yung nailaan na pondo dyan, mapaparami natin ang makakabitan sa lalong madaling panahon. Ang umiipit na lang ho sa atin dito yung kakayahan ng kooperatibang maidikit lahat. No, dahil eksakto yung numero ng mga electrician, technician, yung magtatayo ng poste. May pera, yung gagamit ng pera, tumutotoo, hindi hiningi yung hindi na kayang gamitin. So, dito po sa South Cotabato at sa Jensan, kanina ho pinuntahan namin yung circumferential road, 20 kilometers, 27. Halos 27 kilometers. So, binabalita po sa atin nung kinatawan ng DPWH, pinagmamalaki ho nila, natapos na maraming phases. By 2014, pati yung mga tulay, marami yung i-brief. Sensero, naalala ko yung gutom na kayo, kaya dapat i-compress natin yung talumpati. Nakapag-savings rin ho sila sa pagpapagawa nito. May bid price, pinasok ng kontratista, less than the bid price, at least 40 million ho yata ang naitipid natin sa proyekto yan. Madaling salita ho, kada pagtitipid, ibig sabihin mas konti na yung kailangan nating hanapin pondo para doon sa natitira pang pangangailangan. Okay. Ngayon, pasensya na ho kayo, no? Etong lumipas na 3 hanggang 4 na linggo, siyempre yung isip po natin nangyayari doon sa kaguluhan sa Sabah. Okay. Narinig na ho niyo ako siguro nung isang araw, pinag-uusapan yung napaka-importanting huwag dumanak ng dugo, huwag tayong magkaroon ng mga mamamatay na mga kababayan natin. Okay. At sa totoo lang ho, no, hayaan yung ibahagi ko sa iyo ilan sa mga nakita ho natin, natutunan natin sa pag-aaral nitong problemang to. Okay. Noong Sensya na ho kayo kung medyo patsa-patsaw ito speech. Ito yung telepono ng aking kasamahan napaka-high-tech. Okay. March 28, 1968, nag-privilege speech po ang tatay ko tungkol sa Jabida Massacre. Okay. At basically, ang sinasabi doon sa Jabida Massacre, sa privilege speech niya, ito po ay nagmula nung na-interview niya ang sangalan ay Jibin Arula. Tinatayang kaisa-isang nag-survive doon sa Jabida Massacre. Sabi po nitong nag-survive, meron pong tinatawag na Operation Merdeka, kung saan nag-recruit ng ating mga kapatid na Muslim, mga bata, pinangakuan na ipapasok sa AFP, pinag-training sa korehidor, at saka ngayon may natatanggap tayo report sa Simunol sa Tawi-Tawi. At ang idea raw ho, padadala sa Sabah, magkakaroon ng gulo doon, magiging dahilan para pumasok yung ating armed forces para supposed to be i-rescue ang mga kababayan natin sa Sabah. Okay. Si Senator Ambrosio Padilla, Minority Floor Leader po, March 29, 1968, nagpakita ng isang dokumento dated February 1, 1968, na itong dokumento po ay tinatawag na Power of Attorney, allegedly executed by the heirs of the Sultan of Sulu in favor of President Ferdinand E. Marcos, recognizing the authority and power of the President to represent them in their settlement of their proprietary rights over Sabah. Sabi, response po ni then Press Secretary Jose Espiras, yung authority raw po ay binigay sa Presidente Marcos bilang punong tagapamahala ng ating bansa. Kailangan nila sabihin na ito raw po ibinigay in an official capacity dahil may mga libro hong nagsasabi, ibinigay yung special power of attorney para i-exploit ang resources ng Sabah kay Marcos in his personal capacity. Bakit ko binabalikan to? Dahil sa pangyayaring yun po, at ako po siyempre batang-bata pa ho nun, pero naalala ko pa rin may dyaryo nagsasabi, montik tayo nakipaggera sa Malaysia dahil sa Sabah. At ang naalala ko po doon sa dyaryo, sinasabi na meron tayong bala at that time.
supisyente para sa 6 na araw ng pakikipagbackbackan. Okay. So, kung ating po titingnan ang problema sa Sabah, no? Interest ba ng mga kiram, interest ng sambayanan, natural pareho kaagad. Ako, napapag-isip at sa totoo lang, pinag-aaralan natin ng buo ito. No? Inaangkin nila ang Sabah, saan ba mula yung problema na hindi na sa kanila? Hindi ba galing sa ninuno nila na nagbigay ng lease o ng otoridad sa British para mamahala sa Sabah? Okay. Kung meron silang problema doon sa kasunduan, no? At kung tayo naman po ay may interest, dapat po siguro pag-usapan ng mahinahon. Kung mali yung pinagkasunduan noon, iwasto natin. Tayo po may sigalot sa isang bansang malaking-malaki sa atin. Hindi tayo nagmumukhaing gumamit ng dahas. Dinala natin sa korte para isulong yung karapatan natin bilang Estado. Maski ano pong komunidad, maski sanlupalok ng mundo, papasok ang armadong grupo, hindi ho yata nagiging susi yun para sa mapayapa at mahinahong pag-uusap. Tama po ba? Kung dito po may pumasok sa inyong hindi taga sa inyong armado at nagwalang kibo ang gobyerno nyo, palagay ko po may karapatan kayong magreklamo o patanggal sa pwesto ang namamahala sa inyo kung hindi kayang pangalagaan ang inyong kaligtasan. Tama po ba? Okay. So ngayon nagkakaroon tayo ng propaganda war. Kayo po, testigo, nagmakailang ulit na po ako nakikiusap. No? Na kung pwede, lumikas doon, bumalik na muna dito. At pag-usapan natin ang problema nyo sa ulit, mapayapa at mahinahon na pamamaraan. Mali ho ba yung mungkahing yun? Tama ho ba yung sinususog ng ilan na dapat suportahan natin yung mga nandun na may daladalang armas, na nagkaroon na ng patayan? No? Yung Malaysia po at Pilipinas, ang relasyon nila nagkaroon ng maraming kulay dahil dito sa issue ng Sabah. Huwag natin kalimutan, no? Ang sinusulong nila yung karapatan nila bilang heirs raw po ng Sultan of Sulu. Hindi pa ganun kaliwanag na yung karapatan nila ibinahagi na sa Pilipinas. Pero sa away nila, idadamay tayong lahat. Eh ako naman po bilang ama ng ating bansa, obligasyon ko yung kapakanan kung hindi ng lahat. Eh yung talagang napakarami. So, sipin po nyo, kanina binanggit na natin, ang laki na ng inabot natin. Etong Malaysia po na dati iniisip baka lusubin natin sila, nagbago ng pananaw sa atin, tumulong sa peace agreement na matagal para mahulma sa MILF. Pinapangako na hindi na sila tutulong doon sa paghulma ng peace agreement, pati doon sa paglipat ng mga fighters papunta sa kabuhayan, yung matuto na may magandang kabuhayan. Mag-i-invest sila, magte-training sila, magiging partner natin sila para magkaroon ng tiyak na pamamaraan umasenso ang buhay ng mga kapatid natin na nag-alsa na rin at some point in time. No? Paganda ng paganda relasyon natin, biglang umusbong ito. Biglang meron sila magsasabi sa Malaysia, o ganun ba talaga relasyon natin sa Pilipinas? Magtatalo tayo parati sa Sabah? Magkakagulo ba tayo dito? Di ba dapat magkagulo na rin doon sa kanila? Sayang, di ba? Ang ganda ng pagkakataon. Kaya sa akin, no, at ako yung maapela sa inyo, yeah, dapat to maliwanag na maliwanag dito. Etong pangyayaring to, mali. Kung mali, bakit natin susuportahan? Dapat suportahan po natin yung tama. Yung tama ho, magdadala sa atin sa maaliwalas na kondisyon. Yung mali, dadalhin tayo sa kapahamakan. Yun lang po, simple-simple ang mensahe. Pasensya na po kayo kung may halong emosyon itong talumpati ko sa inyo yun. Talagang, alam mo nyo, naambos nga ako noong 87 ako. 3 sa 4 kong kasamahan patay. Yung isa ho doon na talagang kinekredito kung sa nagligtas ng buhay ko, birthday po niya kung tama tanda ko, August. Yung kupo, August 28, 87. Yung kahuli-huli ang anak niya, asawa niya buntis. Kahuli-huli yung anak niya, napanganak September 87. Hindi na niya nakita yung anak niyang huli. Yung 2 kong kasamahan pa namin na namatay rin noon, nagpaplano pa lang mag-asawa. Hindi na sila umabot sa sitwasyon na para magkaroon silang pamilya at mamuhay ng tahimik. Tayo po may mga pinaglaban na. Si Darlene kasama natin,
si Daisy at ating iba pa mga kasamahan. Handa tayo magpakulong. Kung buhay natin tataya, palagay ko naman inapakita na natin ilang beses yan. Pero dapat to sa tamang dahilan at sa damang layunin. At nagmumula po yun, hindi sa galit sa kapwa, pero sa pagtatanggol sa karapatan ng kapwa o sa buhay ng kapwa. Okay. Ngayon, ito na naman palagay ko ang apel ako sa inyo. Alam naman po nyo, no? Wala akong pinagmamalaki sa man ako magpunta. Maliban kayo po ang aking mga boss. Kayo po ang gumawang posible na manalo ako bilang Pangulo ng Bansa. Mula sa huling-huling preparasyon hanggang tinalo po natin lahat ng ating nakatunggali, kayo po ang naging lakas, sa inyo po ako nakasandal. Pag tayo binabago natin yung lipunan, pag tayo tinatanggal na natin yung korupsyon, tulad nga sa Public Works and Highways, na wala nang bukang bibig ngayon kung hindi nakapagtipid tayo sa proyektong pinagawa nyo, napasok pa natin sa maagang panahon. Kayo ang dahilan kung bakit tumitino at gumagaling ang ating DPWH. Kayo na naman ang naging dahilan. Dati tinataya 1.3 million tons of rice every year kailangan natin i-import. Ngayon po, umaasa tayo, malapit na tayong mag-export ng bigas dahil sobra na yung ating kabigasan. Kayo na naman ang dahilan yan. Lahat ng nagawa ng pamahalaan natin, kayo po ang naging susi dyan. Kaya pag may araw po, tinatanong ako, paano pagbaba mo sa 2016? Eto ba, nagbakasyon lang tayo? 2016, balik na naman tayo sa dating kalakaran. Sabi ko, buong tiwala ako sa mga boss ko. Nahanap nila ako, makakahanap sila ulit ng papalit sa atin na magpapatuloy ng ating ginawa. Pero dagdag na natin, kailangan ng kasangga . Kailangan may paniguradong, talagang ako po, baka mag-retire na sa 2016, sino magpapatuloy? Pakita ko sa inyo, ngayon pa lang, magpapatuloy na ito pong ating Team Pinoy na mga kandidato. Sorry mo ka. Una po, pakilala ko sa inyo si Sunny Angara. Nakita na nyo kanina. Tulad ni Darlene, no? Kami po, nasa Kongreso noon, obligasyon ng Kongreso, check and balance on the executive and the legislative. Umaabuso yung executive, nanindigan kaming lahat para panagutin, hindi lang kami nagtagumpay, panagutin ang ekutibo doon sa mga maling pinagagawa niya. Kung sana, sinang-ayunan kami ng mas marami noon, baka yung kapahamakan na pala ng Pilipinas nabawasan ng kalahati man lang. Yung po, Congressman, si Sunny noon, Congressman si Darlene, ibig sabihin po noon, pag kinalaban mo Malacanang, handa kang magpapalo kaliwat kanan, hindi ho sila nagpatinag dahil nagpapakatotoo silang pangako nila na pangalagaan ang inyong karapatan at isulong ang inyong interes. Yung po, wala ng pangako, nagpakita ng preba, huwag natin po kalimutan. Sunny Angara, palagay ko talagang gagara ang buhay po natin. Ito, pinsan ko si Bam. Kasi may nagtanong raw sa kanya kung pamangkin ko raw siya. Kayo na humusga, sino mas mukhang bata sa amin dalawa. Pero pa nagtanong kung anak ko siya. Pag nakita ko yung taong yun, talagang dedemanda ko siya. Pero, alam mo niyo, hindi na ako magsasalita naman para. Yung pamilya naman po namin, nakita rin niyo kung ano ibig sabihin. Pag tinanganan mo yung pangalan na to, may mga obligasyon kaming huwag sirain yung pangalan ko. Siguro si Bamo, nag-graduate po to sa Ateneo, Management Engineering ang kurso, mabigat pong kurso sa amin yun. Ito po nung kapanahunan ko, 4.5 years na programa, bago po noon 5 years. Mag-graduate ka lang ng Management Engineering, pinag-aagawa ka ng mga kumpanya. Management Engineering sa Ateneo. Tapos nag-graduate na siya ng Management Engineering, summa cum laude pa ito. Okay. Madaling salita pwede siya manahimik. Siguro naman, pwede na namin sabihin, alam nyo, panahon-panong lolo namin sa tuhod, kasama na kami sa problema ng bansa. Pwede naman kami siguro bilang angkan magretiro na. Pero ang ginawa ni Bam, hindi siya pumasok sa pribadong kumpanya. Pumasok ko siya sa mga tumutulong sa microfinance. Mas may saysay ang buhay niya kung yung talento niya ibubuhos. Na hindi, walang iniisip na tatakbo sa politika.
Nung panahon yun, nakikita niya, ito ang pinakanangangailangan, ito kaya kong tulungan, pwede ko namang isakripisyo yung personal na interes dahil mas kontento ako nakakatulong sa kapwa. Kaya nga ako tumutulong sa talagang mga nangangailangan sa atin. Huwag ko natin sana kalimutan si Bam Aquino. Si Risa ho, yeah. Palagay ko ho, kung tutusin, masikat si Risa sa akin. No? At isipin nyo, no, lahat itong mga pinili natin to, 4 na po ang punto na kandidatong gustong sumama sa lineup natin. 12 lang ang pwesto. Kaya hinimay na hinimay. Sino ba dapat talaga? Ang dapat isulong na hindi tayo mapapahiya. Si Risa po, nakita ninyo ng ilang beses, ilang ulit, kung paano ano ibig sabihin na ipaglaban yung karapatan niyo at ipagtanggol kayo. No? Alam mo nyo, siya nag-umpisa sa kanyang karera pagka-graduate sa college, nasa media. Merong mga talk show. Pwede ka naman nagpakontento na lang. Di ba? Nasa air condition ka studio. May trabaho ka ilang oras. Di ba? Kada araw. Sikat ka. Lahat gustong kaibigan ka. Pero pinili niya ulit, mas may saysay. May nakikita siyang kababaihang inaapi, hindi niya magawang pikit yung mata niya, wala akong nakita. May nadinig siyang inalipusta, hindi niya sinaratenga niya, nagwalang hibo na lang. No? Pinili niya ang interes na nakakarami at tinutupad niya ang mga obligasyon niya bilang ina sa kanyang mga supling at talaga naman pong maasahan nating kailanman parating tumututuo sa atin. Ito po, kung naghahanap tayo ulit, nagpakita na ng preba at maasahan natin isusulong yung pagtak natin sa tuwid dadaan, Risa Hontiveros po. Si Jamby Madrigal. Tatanong ko lang ho sa inyo, kung kayo kurap at tinignan ka ng masinsinan ni Jamby, talaga ba manli at nakita mong gano'ng kaseryoso sa mukha ni Jamby ang paglaban sa kurap? Ikaw ba'y magmamatapang o tutupi ka na at tutwid na ang iyong landas? Wala pong inaatrasan to si Jamby. Talagang nakasama na rin natin sa Senado. Pag nagsalita ho, yun ang talaga literal, itaga mo sa bato. No? At yun ang mangyayari. Wala hong, paano ba ang pagtawag doon, pagbabalat kayo. What you see is what you get. Jamby Madrigal po, wag natin ulit kalimutan po. Si Coco Pimentel naman. Yeah. Simple-simple na lang. Kasabay namin tumakbo 207, nadaya. Nung nadaya sa 2010, pwede siyang tumakbo. Kung interest lang niya, kalimutan na niya yung protesta, takbo ko sa ibang pwesto, sympathy vote na lang, panalo siya. Di ba? Pero sa kanya, ano importante? No? May mga tao, nagtiwala sa akin, binigyan ako ng mandato. Pag tinalikuran ko yung pagtatanggol ng kung anong katotohanan, tinalikuran ko rin yung mandato nila. Para bang pinangakuan kong paglilikuran, hindi ko kayang ipagtanggol ang kanilang karapatan. Sinakripiso ulit. Yung kanyang 6 years, naging 1 year and 10 months. No? Kaya palagay ko, may nakita na tayong performance sa Senado, maski na 1/3 lang. Hindi mo 1/3, inakuha niyang termino. Isipin po nyo, pag naibigay na, ibalik natin sa Senado at nagkaroon ng tunay na 6 years, kung ano ang magagawa ng isang Coco Pimentel, BS Math na nga ho, bar top notcher pa. Tama yung sinabi niya, use your kokote. Coco Pimentel ang kailangan natin. Ito, hindi ko naman hinuli si Loren. Alam niyo, may nasa Biblia po yan eh. He who is first shall be last, and he who is last shall be first. No? Kaya, ito si Loren, walang kaduda-duda. Ang tanong, number 1, number 2, palagay ko, pag sa tinanong nyo, dapat number 1. No? Pero ulitin ko, no? Mahirap po kung minsan magsalita sa isang tao naman talagang mahaba na ang ibang experience natin kung anong uri ng serbisyo meron ng isang Loren Legarda. Pag nagsalita ho tayo, para bang baka sabihin ng kabataan, over. Yeah. Pag sinabi pala, over. No? Ayoko naman ho maging parang sirang plaka. At sasabihin ng bata, ano ibig sabihin ng sirang plaka? Anyway po, no? Si Loren ho, hindi na natin kailangan pagdiinan ang nagawa dahil talaga naman nung nakita na natin ang kanyang kayang gawin. So wag po natin kalimutan, siyempre, si Loren Legarda. Si Brian. Anak ni Brian. Yung susunod ko naman papakilala sa inyo, wala ngayon, pero ang kanyang kinatawan, si Brian. No?
Pag inisip nyo, sino ang pinakamagalang sa lahat ng kumakandidato ngayon? Walang iba, kundi si Grace Poe. Di ba? Pag nagmarap sa inyo, si Grace Poe po. Pag nagbatihan tayo, maalala natin parati. No? Magandang umaga po. Magandang Jensen po. Marati natin binibigkasan. Pero, boboto ba natin dahil anak siya ng daking? Oh, maganda na rin yun, di ba? Puno, bunga, hindi malalayo. Pero palagay ko, pinaka-importante, no? At bakit natin kailangan si Grace po? Nag-usap kami. Sabi niya sa akin, humingi ng payo. Mr. President, palagay niya, dapat ba akong tumakbo? Ang sagot ko sa kanya, alam mo, Grace, may kasabihan yung mga Amerikano, kung meron kang kinakainisan, ipasok mo sa politika, tabla ka na. Dahil mahirap ang buhay ng politiko eh. Alam mo natin lahat yan, di ba? Alam niyo, bigyan ko kayo isang kwento lang. Sa batasan po, may lumapit sa akin, ako po'y congressman. Sabi niya sa akin, Sir, hindi namin kayo congressman, pwede bang humingi ng tulong? Wala ho yung congressman namin. Sabi ko, kung kaya ko, bakit hindi natin gagawin? Pwede ho ba humingi ng pamasahe? O tinan ko, saan ho ba kayo uuwi? O di binigay ko po ng pamasahe angkop. Di naman kulang, di ho sobra. Monday po yon. Tuesday, nagkita na naman kami. Parehong linggo. Lunes, Martes. Lapit na naman siya sa akin. Sabi niya, Sir, na problema na naman ako paano makauwi. O di binigyan ko na naman ulit ng pamasahe. Miyerkules, nandun na naman. Palapit pa lang siya, alam ko na naman, wala siyang pamasahe. So pagbukas ng bibig niya, tinanong ko sa kanya, saan ba kayo galing? Sabi niya, gano'n, sinabi na niya, kailangan ko ng pamasahe. Tinanong ko ngayon, saan ba kayo galing kanina umaga? Sa bahay po. Hindi naman pwede magalit yung politiko. Maski na ginaganon ka na, ngingiti ka na lang. Pag may sama na loob ka, ngitihan mo na rin. So, gusto mo nang tumulong, parang loloko ka, binigyan ko na rin ng pamasahe niya para wala nang masabi. Tapos sabi ko lang sa kanya, binigyan ko ng payo. Baka naman pwede, bukas huwag ka na lalabas ng bahay para siguradong hindi ka maproblema kung paano ka uuwi. Pero pag politiko, hindi mo pwede sabihin, ikaw naman, niloloko mo na ako, gusto kailangan pa, nakangiti ako. Anyway po. No. Si Grace, itinalaga natin sa MTRCB. Diba? MTRCB, kausap mo dyan, artists. Pag artist po, walang malumanay. Siyempre, talagang yung emosyon, buong buo, yung artistic sense at saka yung creations nila ang pinag-uusapan. Mula nung itinalaga ko si Grace dyan, hanggang sa tumakbo siya, wala po tayong kaproblema sa MTRCB. Pati yung hinirang niya kapalit, tama ang direksyon na tinuro niya sa akin, wala pa rin ho tayong problema at kakatuko ko sa kahoy. Sana po hindi tayo magkaroon ng problema doon sa sinasaklawan ng MTRCB. Okay. Ang nakita po natin kay Grace, no? Magaling. Nakita natin kay Grace, matinuho. Nakita natin kay Grace at maasahan natin kay Grace, no? Lahat ng kilos niya, siyempre magmumula sa tinuro ng kanyang mga magulang. Si Daking po, pinilit na manatiling busilak ang kanyang reputasyon. Hindi ho sisirain ni Grace yan. Ulit, kung naghahanap tayo na kung anong nakikita mo, yun ang mapapala mo, si Grace po, huwag nating kalimutan. Si Sunny Trillanes, si Arlene po nandito. Si Sunny po, no, simplihan lang natatandaan natin. May mga reforma gusto mangyari. Nasama sa Magdalo, umalsa sila. Pero pagkatapos po noon, lumipat na sa tinatawag na bakbakan sa parlamentaryo. At anytime, pwede siyang magsabi sa pinalitan natin, suko na ako. At suko, di ba? Inamo siya at lahat, binigay lahat ng luho, binigay lahat ng gusto, pero pagkakalulo niya yung kanyang prinsipyo. Hindi pinayagang mga kampanya kung tutusin. Nung naging senador na, nag-i-hearing sa piitan. Tiniis po niya lahat yan dahil gusto niya magpakatotoo sa mandatong ibinigay niyo. Nagpakita na rin po ng preba. Tumututuo sa atin. Tumutuo rin tayo sa kanya. Ibalik natin sa Senado si Sunny Trillanes. Si Ma'am Cynthia Villar. Siya po, asawa ng Speaker Manny Villar, nung kami po'y bagong kongresista, tumayo na rin parang ina namin. Ako po'y naniniwala talaga. Ang hanap buhay ay hanep pag si Cynthia Villar ay nilagay natin sa Senado. So huwag po natin kalimutan si Cynthia Villar. Si Alan Cayetano.
Kung ako po'y na-interview ng 10 beses, siya po siguro 10,000 beses na na-interview. Kaya ang dami nating pagkakataon nakita kung saan nagmula, ano yung pinaglalaban, ano ang paninindigan, at hindi matatawarang akong paglilingkod ni Alan Peter Cayetano. Kailangan po nating ibalik sa Senado. Yung kumpare ko pong si Chis Escudero ang huling pakilala ko sa inyo sa Team Pinoy. Alam nyo, may mga ilang kaming pag-uusap nung kami nasa Kongreso at nagpatuloy sa Senado. Isang araw po, may mga nagdedebate sa Kongreso, 2 abogado. Tapos nilapitan ko siya dahil siya po ay abogado. At tinanong ko sa kanya, pare, napakasimple nung pinagdedebatihan. Bakit napakakomplikado nung usapan nila? Nung 2 abogado na nag-usap, yung simple naging sobrang hirap intindihin. Ang sagot niya, alam mo pare, kung padadaliin namin yung lingwahe namin, o di lahat na lang pwede na maging abogado, mawawala kami ng trabaho. Kaya kailangan pahirapan namin ng konti. Pero meron pa rin siya sinabi isang beses, alam mo ba sa nagmula ang konsepto ng due process? Sabi ko, saan? Sagot sa akin sa Biblia. Kasi pag tinitingnan ko si Chis, hindi naman humukhang pastor. Sabi niya sa akin, saan sa Biblia? Tinanong ko, sa story ni Cain and Abel. Diyos, all-knowing, all-seeing, tinanong si Cain, nasaan ang kapatid mo? Di ba? Maski alam na niya, binigyan ng pagkakataon at proseso si Cain na humarap sa pagtutuos sa kanyang kasalanan. So, mga kapatid, kasamahan ko si Alan, kasamahan ko si Chis, marami ho dito kasamahan ko sa Kongreso. Talagang nakita na naman nyo ng timbangan at talaga naman pong palagay ko, hindi sila nagkulang, talaga pong sukat na sukat. Bago po ako magtatapos, kailangan naman natin pag-usapan yung ating mga kasamaan sa lokal na level. Si Darlene po, pag tinitingnan natin, pwede naging model. Lalo na pag tinanong natin si Lou. Problema ko kung nakita ka, tsaka feminine na feminine ho talaga. Masakit lang ako pagbati nito nung araw, talagang parang barkada. Ang bati sa'yo nito, hindi beso-beso, hindi kamayan. Kadalasan may palo ko sa likod. Parang, pare, kamusta ka ba? Kaya, maski boxing, taekwondo, ubra ho to si Darlene. Mamili ka na. Pero, kailangan ba natin sa dahil mandirigma? Hindi napakahusay na ina nito sa kanyang mga anak. Kailangan po natin si Darlene at magbalik-balikan dito. Dahil nga ho talagang, ano ba ibig sabihin ng tinimbang ka? Kongresista siya nun. Pahirapan yung distrito mo. Para hindi pahirapan, pumanig ka sa mali. Hindi niya maatim yung konsensya, hindi maatim na konsensya niya pumanig sa mali. Pinanindigan po niya. Naging isa siya sa kabwisita ng ating pinalitan. Pero talaga naman doon natin nakita ang preba kung bakit natin siyang ginawang RDC. Believe tayo dito kay Darlene. Palagay ko, pag tayo nagharap po sa mga darating na araw, lalo na sa 2016, pag ako parating tinatanong, paano ang 2016 pagbaba mo na? Ituturo ko, ating Team Pinoy, ituturo ko rin si Darlene. Mas bata sa akin siguro ng mga 3 years si Darlene. Yan ang mga kayang magpatuloy ng ating pagtahak sa tuwid na landas. At sa bilib ko po dito, ngayon pa lang pinapaalam ko na sa inyo, hihiramin namin sa pagdating ng 2016. Para naman hindi lang isulong ang Gensan, hindi lang po yung inyong rehiyon, hindi lang po buong Mindanao, pero talagang madama ng Pilipinas yung pag-aruga ng isang Darlene Antonino Custodio. Si Ma'am Daisy po, Manje Puentes, di ba? Deputy Speaker namin yan. Noong panahon na maraming aktivista, talaga siya nagsalaysay. Kung ano ba ibig sabihin ng karahasan dito sa Mindanao. Noong pa man nakita natin talagang maliwanag sa kanya. May tama, may mali. Hindi ho siya, itong araw na to, pag sinabi ho kasi kunyari itong telepono to, itim. Hindi ho siya joke box. Na itong araw na to, itim. Pag sinabi ng hepe bukas, puti yan. Puti nga. Hindi ho ganun si Daisy Puentes. Pag itim, itim. Puti, puti. Pag tama, tama. Pag mali, mali. Yun ang kailangan natin. Kailangan natin ng pinuno na hindi naliligaw. Mahirap po yung pinuno na hindi alam kung saan pupunta. Di siyempre, saan mo kami dadalhin? Bahala na. Mahirap naman yata yung bahala na. Okay? At ulitin ko,
Dahil matagal na rin po serbisyo publiko, bukas na atlat po ang kanyang buhay, hindi na ho kailangan mangako dahil nagpakita na nga ho. Okay. Kanya pong Vice Governor, dito rin po si Erning Catedral. Yung ating congressman sa 1st District, si Jun Charon. Una kong beses nakilala po to, tumatakbo ako senador. Tinignan niya ako, sabi niya, hindi naman niya ako kakilala, paano niya ako itutulak? Pero talaga naman po tumulak. Siya po, masasabi natin, isa nagpakilala sa akin talaga dito sa Jensan, nagtiwala, baka hindi niya naperebahan pa ko nung nagawa ko. Pero siguro naman po, kung may naidudulot na tayong pagbabago talaga sa Pilipinas, hindi naman dapat mapwera si Jun Charon na nagbigay ng napaka-importanting tulong sa tamang panahon para maging katotohanan yung ating mga inaasam-asam. Kaya dapat huwag natin sa kalimutan rin. Ating pong District 2 Representative, si Dinard Hernandez, huwag rin po sana kalimutan. Tsaka meron lang akong tinatanaw dito sa bandang gitna mukhang talagang nalipasan na. Kaya hanggang dito na lang po ako magsasalita. Ako po'y babalik sa inyo ulit. Siguro lalo na pag hindi panahon ng eleksyon. No? At ulitin ko sa inyo. No? Meron na kayong Lou Antonino na head ng Minda. Meron pa kayong Darlene na RDC. Talaga naman po, itong dalawa na malumanay makiusap. No? At napakamahinhin kadalasan, lalo na pagtulog. No? Hindi ho talaga makakalimutan isulong ang interes nyo. Kaya naman po, madadalas tayo dito para masabing ituro ko anuman ang napagtulungan natin, kung karsada, kung tulay, kung eskwelahan. Dahil nga ho, wagas ang kanilang paglilingkod. Sorry, kailangan ko rin nung sabihin sa inyo ito. No? Minsan tinuruan ako ng mga magulang ko, pag nakiusap ka, huwag maging makapal ang mukha mo. Huwag ka na mahirit na hirit. Pero ito po, bakit natin pinapakiusap yung Team Pinoy? Simple-simple lang po yan. Kung maihalin tulad natin ang ating bansa sa konsepto ng bayanihan ng araw, ililipat mo ang bahay kubo sa mas maayos na lugar. Kakausapin mo buong komunidad na magtutulong-tulong para mailipat na maayos. Tama po ba? At pag nagsama-sama nga tayong lahat, binuhat ang kanya-kanyang obligasyon, mabilis natin mapaparoonan yung gusto natin puntahan. Pero kung meron nung sumali sa atin na hindi naman talaga kasangga o hindi naman talaga parehong pananaw, baka habang binubuhat natin yung bahay kubo, nakitulog pa doon sa bahay kubo. Baka di ba? Kaya ba natin isugal yung ating kinabukasan? Pero lalo na nung susunod na salinlahi, lalo na mga bata, maganda na ang takbo natin. Pabilis na ang arangkada natin. Magdadala pa tayo ng pabigat o sasama tayo ng pareho ang sagwan sa tamang direksyon. Doon po sa tweet na ating daan. So kayo po ang magdedesisyon, kayong boss ko, at ako po'y walang duda na mga boss ko sa oras ng paghatahak nito sa ngandaan, pipiliin ang tweet na daan. Magandang hapon po, maraming salamat sa inyo lahat.